Diyos, ikaw lamang. Praise the Lord. Purihin na Panginoon. Pwede na ako na sa masasayang awit. Awitin po natin ang When the Saints. Kasunod ng Give Me Oil in My Lamp. A stranger running through this world of sin. On my way to thy fair city, and the saints go marching in. Oh, I know, see my Savior in my life is free from sin. And my thoughts will open for me when the saints go marching. When the saints go marching in. When the saints go marching in. Lord, I want to be in that number. When the saints go marching. When we gather round the throne, and the gates are closed within, I will shouting glory, glory. When the saints go marching, I'm waiting for the chariot. We sing low and outstanding. All the clouds around to heaven. When the saints go marching, when the saints go marching in. When the saints go marching in. Lord, I want to be in that number.
keep me serving. Give me love in my heart, I pray. Give me love in my heart. Keep me serving till the break of day. Sing Hosanna! Sing Hosanna! Sing Hosanna! Sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna! Sing Hosanna! Sing Hosanna to the King. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King. Praise the Lord! Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Amen. Praise God, Panginoon! Awitin po natin. Hey! Bless ka sa God, hallelujah! Oh, hallelujah! 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 Praise ka, Panginoon! Hallelujah!
hallelujah. Ang umagang ito, Lord God. Amen, Lord, hallelujah. Tayo mga kapatid ay yumuko at manalangin. Hallelujah. Purihin ko, Diyos, sa umaga ito, Lord God, tunay na nararamdaman po namin ang pagkilos mo sa aming kalagitnaan, Lord God. Ikaw, Diyos, ang nagbibigay ng lakas, Lord God, tibay, Panginoon, ng aming mga pananampalataya. At tunay, Lord God, na kami po'y labis na nagagalak sa umagang ito. Kami po'y nag-uumapaw po ang aming mga tuwa, Lord God. Hayaan mo, Diyos, na magpatuloy po ito sa pamagitan po ng pangangaral ng iyong salita. Minsan pang mayroon po kaming makuha, Lord God, hallelujah, madampot na mana na spiritual. Kami, sabi mo, Panginoon, kami mga priests, Lord God, kings and priests of God. And priests, Lord God, are given the opportunity to eat from that manna, Lord God, spiritual manna. Kaya hayaan mo, Panginoon, na makadampot po kami kahit man lang konti, Lord God, sa umagang ito ng spiritual na mana, direct na galing sa iyo. Hallelujah. Hallelujah, nang bibigay, Panginoon, sa amin ang tibay ng aming pananampalatay. Tulungan mo kami. Amen. Panginoon, huwag mong hayaan, Lord God, malampasan po kami ng iyong biyaya sa umagang ito. Isang salita mo, Panginoon, na tindi mo sa aming puso, Panginoon. Hallelujah, susugat sa aming mga puso. Oh, hallelujah. At itutulak kami maglakad ng tama, maayos, Panginoon, ayon sa iyong banal na kalooban. Hindi lamang, Panginoon, hallelujah, makikinig pagkatapos lalabas sa kapilang tenga, Panginoon, at pagkatapos, Lord God, ng ilang panahon, matapos namin marinig ang iyong mga aral, Lord God, hallelujah, magtatanong kami anong aming gagawin. Oh, hallelujah. Narinig na namin kung anong dapat namin gawin, Hallelujah. pero hindi namin ito iningatan sa aming mga puso. Kaya tulungan mo kami sa umagang ito, Lord God. Hallelujah! Linisin mo ang aming sisidlan sa umagang ito. Sunugin mo ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. Hallelujah! Hayaan mo ito'y mag-iisang malinis na sisidlan. Panginoon, na handang tanggapin, Panginoon. Ang busilak banal, Panginoon. Hallelujah! Na iyong mga salita Hallelujah. nauhubog sa amin, Panginoon. Oh, yes, Lord. Bilang mga tunay na anak mo, Panginoon, lalabas ang aming pagiging anak ng Diyos, Panginoon. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon, at bababasa kami ng mga tao na kami nga ang mga nasusulat na salita na naglalakad sa ibabaw ng mundong ito Hallelujah. na naghihintay sa iyong muling pagdating. Amen, Lord. I Hallelujah. pray, Lord God, this morning, come, Lord God, and wrought a miracle in our midst, Lord God. In Jesus Christ's wonderful name we pray. Let all the saints say, Amen, Lord, and Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah! Amen, Panginoon. Hallelujah. Praise God. Punta tayo sa Psalms 127, verse 1 to 5. Since merong mga bagong nabotismohan, pag-usapan natin ang pamilya sa umagang ito, mga kapatid. Para yung ama, alam niyang i-guide yung kanyang anak. Yung anak, alam niyang respetuhin ang kanyang magulang. Paano makitungo sa magulang. At paano kikilos lahat ayon sa kalooban ng Panginoon. Dahil kung hindi, mga kapatid, kung dating gawi pa rin, sinisigurado ko sa inyo, baka hindi magtagal sa dami ng pagsubok sa mundong ito, baka ang inyong mga anak, mga kapatid, ay madaling agawin ng sanlibutan. So, with God's word, sana tumibay tayong lahat. Magkaroon tayo ng kaparaanan paano natin i-guide ang ating mga anak. Except the Lord build the house, they labor in vain that build it. Except the Lord keep the city, the watchman waketh but in vain. It is vain for you to rise up early, to sit up late, to eat the bread of sorrows, for so he giveth his beloved sleep. Lo, children are an heritage of the Lord, and the fruit of the womb is his reward. As arrows are in the hand of a mighty man, so are children of the youth. Happy is the man that hath his quiver full of them. Ang quiver, yung suksukan po ng palaso o pana. Yung lagayan. Full of them. They shall not be ashamed, but they shall speak with the enemies in the gate. Tayo po'y manalangin, dakilang Diyos. Basbasan mo po ang iyong mga salita.
You instituted, Lord God, the family in Genesis, Lord God, the beginning of the books. Ito, Panginoon, ang plano mo. Dahil ikaw ay Ama, kami ay mga anak. Nais mo rin na kami ay maging mga ama at magkaroon din po kami ng mga anak. At sabi dito, Panginoon, ang mga anak are heritage. Pamana mo. At yung bunga ng sinapupunan, Panginoon, ay gantimpala. Ngayon mo, Diyos, na makita po namin ito ng buong linaw sa umagang ito, Lord God. Dahil si Brother Branham, tinugoy din po ang mga bagay nito. Tulungan mo kami makita ito ng buong husay. Tulungan mo kami, Panginoon, na hindi lamang po, Lord God, mga salita naming binasa ang pumasok sa aming mga puso, kundi yung dagdag ng buhay, Panginoon, ng iyong salita. Dahil itong magpapagilos sa amin na ganapin po namin ang iyong banal na kalooban. Turuan mo kami sa umagang ito, Lord God. Let thy word, Lord God, rain on us this morning. In Jesus Christ's wonderful name we pray. Let all the saints say, Amen, Lord. And Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. At maaari na po tayong maupo. Tulad ng sinabi ko, congrats ulit doon sa mga nabautismuhan noong linggo. Sabi ka ni Brother Leo, welcome to the Christian family. Kayo bagamat kayo anak ng Diyos, di nawawala yung pagiging anak ninyo ng Diyos, mga kapatid. Pero kayo po ay tumugon sa panawagan ng inyong Ama na gawin ang kanyang kalooban. Alam natin ng lahat ng tao ay nilikha ng Diyos. Pero hindi lahat ay tutugon sa panawagan ng Diyos. Kaya salamat sa Panginoon. Gumawa siya ng dakilang bagay noong February 8. 8 is eternity. At 7, ito mga kapatid, completion. Kaya purihin ang Panginoon. Completion at eternity. Sana tuloy-tuloy, dalangin ko tuloy-tuloy kayo sa inyong paglago mula sa inyong bautismo hanggang sa kayo na yung nagsasalin ng bagay na inyong natutunan. Purihin ang Panginoon, mga kapatid. So, this morning, sayang. Anyway, alam niyo ang ganda ng teksto natin, sabi doon, heritage, yung mga anak. At yung bunga ng sinapupunan, mga kapatid, ay gantimpala. So, ang mga anak po hindi po bigat. Ulitin ko po. Ang mga anak po ay tunay na pinagkaloob ng Diyos sa magulang, hindi po mga pabigat. Actually nga, gantimpala, sabi ng ating binasa na banal na kasulatan. It is an heritage, pamana. At ano man ang bunga ng sinapupunan ng ina, yun po ay gantimpala ng Diyos. Ang konteksto ng Psalms 127, mga kapatid, ay nagsasaad na walang bahay, walang tahanan, walang lungsod, walang gobyerno, mga kapatid, na magtatagumpay kung walang tamang, mga kapatid, nahubog na mga bata at naglalakad ng tamang landas, mga kapatid, dahil itinuro sila doon ng kanilang mga magulang. Biblically speaking, kung tayo mga Kristiyano, itong nasa isip natin. Kung hindi tayo Kristiyano, okay lang. May mga magulang, mga kapatid, na kaysa arugahin nilang kanilang anak, ginagawa nilang alipin. Tingin nila pabigat yung kanilang mga anak, para hindi maging pabigat, gagawin nilang alipin. Anong ibig ko sabihin, mga kapatid? Minsan ayaw na nilang pag-aralin. Sabi nila, magtrabaho ka na. May narinig pa nga ako eh. Darating ng Panginoon, mag-rapture na. Mag-aaral ka pa? Magtrabaho ka na. Kinatwiran pa yung rapture, mga kapatid.
mag-aral yun, huwag ka na mag-aral, lalo na babae ka. Pag nakapangasawa ka na pa naman eh, hayaan mo na yung, yung lalaki, yung gumastos sa'yo. Kaya habang wala ka pang asawa, trabaho ka na. Pero hindi po yan ang sinasabi ng banal na kasulatan. See, when you receive a reward, ano nga gawin mo? Do you treasure it? At dahil you treasure it, given to you by a very important person, when he gives you something, you will treasure that gift. At ano man ang mangyayari doon sa bagay na yon, pananagutan mo. Tama? Kasi kung hindi nakakaya. Tama, di ba? Biro mo, binigyan ka ng napakahalagang bagay, galing sa napakahalagang tao, pagkatapos hindi mo iningatan, binaliwala mo. Anong sasabihin ng tao na nagbigay sa'yo? Napakahalaga. Hindi mo binigyan ng pagpapahalaga, yung regalo niya, hindi mo siya binigyan ng pagpapahalaga. Kaya yung pagkakaroon ng anak, mga kapatid, ay isang bagay na may kaakibat na pananagutan. Hindi lamang bunga. Hindi ka lamang magkakaroon ng anak. At pagkakaroon ka na ng anak, desisyon mo na yon kung anong gagawin mo dun sa anak mo. Hindi po. It is a heritage, pamanayan ng Diyos. Kaya kailangan ingatan mo. Reward yan ng Diyos, kaya may pananagutan nga. Doon sa verse 3, mga kapatid, kung tignan natin yung verse 3, Brother Joel. So nakita natin yung konteksto ng buong chapter, no? Limang verse lang. Grace. Sabi dito, Lo, children are an heritage of the Lord, and the fruit of the womb is His reward. Kaya may kaakibat yan, ang pananagutan. Hindi lamang yung bunga, hindi lamang magkaanak kayo, magkaroon tayo anak para meron tayong laruan, para merong papawi ng ating pagod. Pag nakita natin yung ating baby, ang cute-cute, alagaan natin, arugayin natin, tapos habang lumalaki, iyak ng iyak, pero isip ang bata ka, hindi mo ako patulugin. Papasok pa ako kinabukasan, pinungin mo ako, hindi ako ba, paano sakit na ng ulo ko? Ako nga, nasipa ko pa yung anak ko nung maliit eh. Pinanganak si GT, mga kapatid, pagod na ako. Sa sobrang tulog ko, nasipa ko, mabuti noon, ikusok yung moskitero, yung mosquito net. Kung wala yung moskitero, mga kapatid, nalaglag siya. Doon mismo sa sahig, mabuti. Nakasuksok yung moskitero na palagi ginagamit ni Brother Rowdy. Kasi nung nasipa ko, pinagalit si Mrs. Nung nagalit si Mrs. dahil weng-weng na rin ako, mga kapatid. Away kami. Hindi mo kapapanganak niya, inaway ko. Grabe, no? When you are not in the Lord, mga kapatid, with the Lord, iba yung takbo ng isip mo, no? Pero mo kapapanganak ng Mrs. mo, nagsakripisyo ka lang ng konti, siguro, 5-10 gising ka para palidehin o magpalit ng pin kasi di pa kaya masyado namin. Lalo-lalo na, unang panganak. Di ko lahat yun, ikaw ang gagawa nun, mga kapatid. Eh, nung di mo na kaya, sino dito hindi niya na kaya? Anong pakiramdam, Brother Kel? Hindi mo na kayang, gusto mo na talagang tulog, antok-antok ko na talaga, gusto mo na talagang matulog. Tapos di ka makatulog dahil may gagawin ka pa ng gagawin mo, Sister Leslie. Gusto mo na iuntog yung ulo mo. Gusto mo na iuntog ulo mo. Ang sakit ng ulo mo, kasi naduduling-duling ka na, galit ka na sa buong mundo. Na parang pag merong nakapagsalita ng hindi tama, laman na, kung kailangan mo, wrong spelling lang, mga kapatid, galit ka na talaga. Grabe, umabot ako sa ganun. Alam niyo, minsan lang, nung ang father ko, mga kapatid, ay nagkasakit din. Ganon din. Sabi ko, akala ko tapos na ako dito sa anak ko. Yung tatay ko rin. Kasi mamaya may kung gano'n, may sarang sakit, ito na rin nagawa. Ngayon, kami si Brother Gigi, kami dalawa. Palitan ba natin? Hilolo, yung masakit na masakit ng katawan, ikot natin sa Veterans Hospital kami, ikot namin. Wala akong 5 minutes sa sakit, ikot namin. Ang sakit, ikot namin. Tapos ngayon, dara, hindi ko na tagamay sa kayo. Dito naman ako gano'n. Ang sakit ng ulo mo, mga kapatid. Nakita ninyo yung sakripisyo ng magulang. Hindi nakikita ng anak niya. Kailangan nilang makita yon kapag nanganak sila. Hanggat hindi nila nakikita, baliwala sa kanila yun. Pero doon sa magulang, mga kapatid, lalo na yung ama, mamaya tayo pumunta doon sa ina. Yung ama, sabi ni Brother Branham, yung ama ay priest
ng sambahayanan. Kung may priest, mga kapatid, may altar. Tama? Hindi pwede mo ng altar. Kung priest tayo ng ating sambahayanan, may altar. Ano yung altar sa sambahayanan natin? Binubuo ito ng panalangin, salita ng Diyos, pagtuturo, paghubog, paggabay. Dapat ginagawa ng Ama. The space of the household. Hindi pwedeng manganak ka lamang pagkatapos pababayaan mo na. Kanya si that. Napakahalaga yan na sinabi ni Brother Branham. Bawat ama ay priest ng kanyang tahanan. Na dapat turuan niya yung kanyang anak. Hindi pwedeng hindi siya magtuturo. Hindi pwedeng hindi siya maghahanap ng kaparaanan para hindi pababayaan na lang yung kanyang anak, hindi niya natuturuan. Kailangan maghanap siya ng panahon. Yun ang sabi ni Brother Branham. Kailangan mong turuan ang anak mo. Kung hindi mo tuturuan ang anak mo, sabi ni Brother Branham, mga kapatid, vulnerable sila. Vulnerable sila, mga kapatid, na ma-snatch away, mga kapatid, from your home. Maagaw sila. Sinong aagaw sa kanila? Ang sanlibutan. Kung hindi mo tuturuan ang anak mo ng tamang gawi, mga kapatid, ng tamang asal, ng tamang salita ng Diyos, at ituro si Kristo, mga kapatid, turuan ng manalangin, hindi pwedeng hindi mo tuturuan, manalangin. Everything that you got, mga kapatid, and have, you have to pass it to your children. As a father. Kung hindi mo ito pinapasa, mga kapatid, ibig sabihin wala kang ginagawa and you are not being a priest to your family. At yan ay isa, mga kapatid, na napakalaking pagsalangsang sa kalooban ng Diyos. Hindi tayo mga anak lamang at pagkatapos tayo mga anak, bunga lang yan, nandyan lang yan. Asikasuhin natin sila kung gusto natin, kung hindi, hindi. Pero kung may pananagutan ka, lahat yan, pananagutan mo. Magmula sa pag-aaral niya, pananagutan mo. Magmula sa kakainin niya, pananagutan mo. Magmula sa damit niya, pananagutan mo. Bakit? Bakit si Leslie? Kasi pag naghiwalay, humihingi ng di ba? Di ba? Common sense. Ba't pag naghihiwalay, humihingi ng sustento? Come on! Doon pa lang, mga kapatid, makikita mo na, mga kapatid, na kailangan talaga ng ama ay taguyod yung kanyang anak. Dahil pag naghiwalay, yung lalaki at babae, yung babae humihingi ng sustento para sa mga anak niya. Kung hindi required yung lalaki, bakit nakasaad sa batas na kailangan magbigay ng sustento yung magulang, yung lalaki? Can you see that? Mabigat. Kaya hindi lang asawahan ang lalaki at babae. Pinaghahanda niya. Maghanda kayo, hindi yung pupunta lang kayo sa isang outing pagdating buntis na. Katapos magtataka yung babae, minsan lang naman namin ginawa eh. Nagtataka, minsan lang ginawa, buntis na. Kung naturuan ng tama ng magulang, hindi gagawin niya. Babalik palagi sa magulang. Because the parents are the mirror of the children are the mirror of the parents. Kung gusto mong malaman anong uri yung magulang, tingnan mo yung anak. Hindi pwedeng sabihin ng magulang, di ko anak yan. Anak mo yan. Kaya nga may kaakibat na pananagutan. Kayo sina, hindi pwede, mga kapatid, na sabi ng Ephesians 6:4, mga kapatid, pagka natin Ephesians 6:4, dapat pumalakpak rin dito, mga anak. And ye fathers, provoke not your children to wrath, but bring them up in the nurture and admonition of the Lord. See, wag mo silang. Ang hirap kasi kung minsan ngayon, mga anak, taas ninyong kamay ninyo kung totoo ito. Huwag kayo matakot. Kung ito totoo, taas ninyong kamay ninyo. Hindi niya pinapahiya si tatay, hindi niya pinapahiya si nanay. Pero maaaring may nagagawa sila na hindi sila aware. Para makorek natin sa oras na ito. Mga kapatid, sa presensya ni Pastor at ng Panginoon. Sa kasalukuyang panahon,
Pag nakagawa ng kasalanan, si anak at sinita ni tatay at ni nanay, at yung nagawa ay talagang ayaw na ayaw ni tatay at ni nanay, pag nagpapaliwanag si anak, ang ganti agad ba ng magulang ay galit? Pag gumiti yung anak, ibig sabihin totoo, ayaw na magtaas ng kamay. Di ba? Kasi una kayo ang taas ng kamay. Since hindi naman nakikita yung mukha rin yun, gumiti na lang kayo. Totoo. Kasi nga baka pagdating ng bahay, pagalitan kayo. Kasi, yun ang problema. Dapat yan ang guidance natin. Dalhin, kung tayo Kristiyano, kung di tayo Kristiyano ka lang, pagdating naman ako, pagdating ka din, di ba din ako na sa'yo, magkasimangat! Magkasimangat! Nabiyag ka! Nabataran! Hindi na nga pinagpaliwanag, nagsampal pa. Aray ko, sabi ng mga magulang ba? Bakit, Pastor? Karapatan kong sampalin ang aking anak ko eh. Huwag mo itulak sa paghihimagsik ang anak mo. Sabi niya, pwede mo sitain, pwede mo pagalitan, pero huwag mo itulak sa paghihimagsik at lumayo sa Diyos. Kaya pag sinisita mong anak mo, kaya mo magpaliwanag. Tama? Pagdating ni anak, ba't kaya naman kinamay? Inulit mo na naman! Inulit mo na naman yung ginawa mo! Sabi ko huwag ka umuwi! Pero nung nakaraan, naglakad ako eh. Magmula SM hanggang sa bahay. Eh nga ba niya ginabi? Nasira yung tricycle ng sinakyan namin. Di ba magkaiba yun? Di ba magkaiba? Magkaiba? Ang dahilan. Yung isa, naglakad. Yung naglakad, ang tagal. Inabot ng 2-3 oras. Yung pangalawa, nasira yung tricycle. Magkaiba yung dahilan. Oh, hindi dati pwedeng sabihin ng magulang na inulit mo na naman! Hindi na inulit, magkaiba ang dahilan eh. Diba niya? Mga kapatid, ang punto po rito mga kapatid, bigyan nyo ng chance magsalita yung anak ninyo. Bigyan nyo ng konting liway. Karapatan natin magalit, karapatan natin ituwid ang ating mga anak. Pero hindi lalampas dapat yan. Pag lumampas dyan, may problema ang pagdisiplina natin. Huwag shortcut. Huwag mong igiit agad yung pagiging tatay mo nang hindi mo ipinapa-implement niya. Huwag mong i-provoke yung anak mo sa paghihimagsik. Ang ating katungkulan bilang mga ama ay bilang priest. Ano bang ginagawa ng priest? Pinamamagitan niya ang bayan sa Diyos. Tagapamagitan. O nag-away. Nagalit si nanay. Anong gagawin ni tatay? Sabi na nanay, ginawa ka na naman! Oo nga! Sabi ni tatay. Tapos tanong ka ako talaga! Papag-imagsik ka na! Tatay, kawawa na si anak. Ano dapat ginagawa? Pag sinabi ng nanay, ginabi ka na naman! Wala pa ulit-ulit na yung ginagawa. Teka muna, sabi dapat, tamang tatay. Pakinggan natin kung anong sasabihin niya. Tama ba? Pakinggan natin. Hindi pa nga natin alam kung anong dahilan, bakit siya ginabi. Pinapagalitan mo na ng gusto. At nung sasagot, sinampal mo pa. Paano sasagot pa yan? Yan yung mga tao na nagre-respond sila sa galit. Gagawin yung tama. May mga tao naman, pag pinagalitan mo, nagre-rebelde. Lalo. Kaya hindi pare-pareho yung treatment mo mga kapatid sa anak mo. Kung gusto mo, ito, balansihin mo. Hindi pwede nga isang treatment. Di ba? Nakagis na natin. Dapat patas ka sa mga anak mo. Kung anong disiplina mo sa isa, disiplina mo sa lahat. I disagree with that. I disagree with that. Bakit ako nagdi-disagree mga kapatid? Kasi iba-iba ang pag-ugali. Kahit anak mo yan, pati iba-ibang pag-ugali. Kung i-apply mo ang isang disiplina sa anak mo mga kapatid, nang hindi mo inaalam yung pag-ugali nila, it will turn out later on, isa dyan mga kapatid, either magiging black sheep, isa dyan masiraan ng ulo, isa dyan mga kapatid, magiging rebelde. Bakit? Kasi isa lang yung disiplina na pina-implement mo, iba-iba yung kanilang respond sa pagdisiplina. May nagre-respond sa malumanay na pananalita. Malumanay yung pananalita mo, sasabihin niya na lahat yung kanyang nagawang mali. Di ba, Brother Russell? Mga Gemini, ganyan eh.
pag malumari, pero pag binira mo, defense na yung ano. Defensive agad ano. Yung galing pa naman ng Gemini sa ano, counter attack. Hindi ba si Rod? Tama ba, Rod? Pero pag kinausap mo ng very objective, malumanay, sasagutin ka ng katotohanan. Pero pag binira mo, magka-counter yan. At yung counter niya, patay ka. Ang bilis ng isip. Siguro dahil dalawang ulo ng Gemini. Tama, brother Kel. Gemini ka rin, ano? So, ingatan natin yung ating mga anak, mga kapatid. Lalo na ngayon, yung mga nag-autismohan. Ingatan ninyo yan dahil kayo ang magbe-break o kayo rin ang dahilan para magpatuloy sila. Dapat ang ginagawa nyo sa mga oras na ito, doon sa mga bagong bautismo, inaalalayan nyo. Nasa special care sila ngayon. At kayo namang mga anak, sabi doon, huwag kayong magsamantala. Honor thy father and thy mother. Sabi, Exodus 20 verse 12. Yan naman ang dapat ninyong ginagawa. Honor thy father and thy mother, that thy days may be long upon the land, which the Lord thy God giveth thee. So makikita po natin dito na magiging balanse lahat eh. Kaya kung i-honor mo ang magulang mo, hindi mo sasaktan ang kalooban ng magulang mo. Walang dahilan para magalit ang magulang mo. Nakita ninyo? Eh, posible naman na magalit yung magulang na walang dahilan. Maaaring mali yung paraan niya ng pagdisiplina, pero may dahilan siya kaya siya nagalit. Yun ang kinokorek natin. So, ang mga anak naman, tandaan niyo palagi ito. Naigalang ninyo ang magulang ninyo, mali man siya o tama man siya, bigyan niyo ng pagkakataon yung magulang niyo bilang respeto na kumalmada bago kayo mga tuwiran. Huwag niyo sabayan. Kasi pag sinasabayan niyo, nawawalan ng respeto yung magulang ninyo. So hayaan niyo munang kumalmada, kasi pag kumalmada na yung magulang niyo, makikinig na yan. Pag hindi kalmada yan, mga kapatid, kahit anong katwiran mo, hindi ka pakikinggan. Kasi meron na siyang mindset. At yung mindset na yun, gatong na gatong yun, sobrang init to. Kumukulo yun. Hindi mo mapipigilan yun, mga kapatid. Kaya hayaan mo muna na lumamig at saka ka mga katwiran para magampanan mo ito. Kasi kung hindi, paiikliin ng Diyos ang buhay mo sa mundong ito. Grabe. Diyos ang nagsalita, hindi si Pastor. Ha? Pwedeng paikli ng Diyos ang buhay mo sa mundong ito. At hindi ka pagpapalain. If you honor your parents, mga kapatid, ang father mo at mother mo, titiyakin ko sa iyo, pagpapalain na. Hindi ka makawala ng pera. Kung pera ang problema mo, hindi ka makawala. Sigurado ko sa'yo. Maliman o tama yung magulang mo, alam niyo ako, ilang beses na akong nadaya. Sa totoo lang, nadaya ako ng 8,000, nadaya ako ng 1,000. Alam ni Ruth, nadaya ako ng 8,000. Masakit sa kalooban mo, 8,000 is 8,000. Malaki bagay yun. Pandemya pa yun, kailangan mong pera. Pero nawala yung pera na yun, mga kapatid. Pero ito totoo to kasi somebody could prove here. Nung nawala yung 8,000, napalitan ng 80,000. Somebody could prove here. Hindi taga rito, he could prove it. Napalitan ng 80,000 mo. I'm not expecting it kasi pandemya. Wala tayong gawain. Kaya wala kang talo. Kung ang magulang mo ay wala sa hulog, wala kang talo. I-absorb mo lang, pagpapalain ka ng Panginoon. Kasi yun ang pangako niya. Ang mahirap lang kasi doon yung hindi mo mapitawad yung grudge mo. Nagrabiyado ako, hindi pwede, kailangan makabawi ako. Yun ang problema natin palagi na mga mananampalataya. Yan kasi pag-ugali ng taga-sanlibutan. Yung kailangan makabawi ako, kailangan may tayo ko. Niliit ako, minaliit ako, sinaktan ang damdamin ko, inagrabyado ako, kailangan makabawi ako. Iyon ay pag-ugali ng taga-sanlibutan. Hindi natin pag-ugali yun. Ano pag-ugali natin, Pastor? Tiisin. Ganun kasimple. Tiisin mo. And that's for a while. Hindi yan mahabang panahon. Sinusubok ka lang ng Panginoon.
kung kaya mong tiisin yung pagdisiplina niya, dahil pag kaya mong tiisin, mga kapatid, mas grabe yung pagpapala na babalik sa'yo. I will assure you, pag sinunod mo ang Panginoon, grabe. Grabe yung blessing na gagawin niya sa'yo. Pero pag hindi mo sinunod, tandaan po natin, aman rin natin siya. Hindi kaya nga itong ginagawa natin dito, practice it. It will all start sa ating sambayanan, sa ating tahanan. Kaya sabi ni Brother Branham, outside the church, sabi niya, the greatest institution is home. Ang tahanan. Ang pinakamataas na institution, sabi ni Brother Branham. Diyan, masusumpungan ang mga maliliit na ilaw. Sabi niya, at ang maliliit na ilaw na yan ay yung mga anak. Sila ay nagiging maliliit na ilaw dahil ikaw ay ilaw at tinuturuan mo yung anak mo sa tamang gawin, sa tamang pundasyon, sa tamang salita, sa tamang landas, at tinuturo mo sila sa Panginoon. Ginagawa mo ba yan? Amen. Sige. O ang alam mo lang gawin, magtrabaho ka dahil yun ang pangangailangan ng sambayanan mo, may provide mo yung pangangailangan, at pag happy yung asawa mo, dahil may pera, wala kang problema. So, ang atupagin mo na lang palagi ay magkaroon ng pera yung asawa mo. So, nasasacrifice yung pagdisiplina dahil akala mo, yun ang tama. Pero hindi yun. You're a priest in your own home. Kung ikaw ay priest, dapat itataguyod mo ang iyong anak. Turuan mo, yun ang pananagutan mo bilang ama. Ito, hindi ko na ito ulit-ulitin. Mga bata, naintindihan ninyo, mga yun. Napakasimple yan, mga yun. Kaya yung load, more on the parents. Mabigat. Sa magulang, dahil yung magulang, siya mag-a-adjust, hindi yung bata. Yung bata kasi, hindi pag-ano. Yan lang, kasimple lang yan, mga kanino. Pero yung magulang mag-a-adjust. Mag-a-adjust kayo kung gusto ninyo na madala sa pananampalataya ang inyong mga anak. Hindi pwede yung pag wala, kasi ayaw na umatin eh. That's not the reason if you're a priest. Kung ikaw ay priest ng tahanan mo, hindi mo pwede ikatwiran yan. Nasasabi mo, yung mati ng aking anak, ayaw eh! Priest ka. You failed. You failed the Lord. You did not fail, Pastor. Hindi mo binigo si Pastor, ang binigo mo Diyos. Di ba? Parang napakasimple ng mga bagay, hindi natin natatalagan, pero salamat sa Panginoon, kailangan natin itong harapin. Harapin natin ito. Pero kung di natin ito harapin, pananagutan natin sa Panginoon. Ulitin ko, pananagutan ng magulang na i-guide yung kanyang anak, hubungin ang kanyang anak, ituro ang kanyang anak kay Kristo at maglingkod sa Panginoon. Pananagutan niya yan. Dahil yan ay gantimpala ng Panginoon sa kanya. Now as a mother, I forgot the scripture. Pero tingnan mo ngayong mother blessed. Children called mother blessed. Dapat nasa Proverbs 21. Proverbs 31. Kaya lang nakalimutan ko yung verse. Sabi dyan, mga kapatid, pakipay-scroll na lang Sister Jane from Proverbs 31 kung saan yun. Sabi dyan mga kapatid, ang nanay na ginagawa niyang tama ang kanyang katungkulan sa kanyang mga anak ay tatawagin siya ng kanyang mga anak na blessed. Pinagpala. Her children arise up and call her blessed. Her husband also, and he praise her. Di paano na lang kung yung anak mo tingin niya sa'yo, bakulaw, demonyo, o kung ano. Di ba? Hindi ka bless. Nandiyan na naman si bakulong. Si dinakdakan, dadakdakan na naman tayo. Alam niyo paano niyo malalaman na bless ang isang nanay? Nilalambing siya ng kanyang mga anak. Yung tatlo na yan, grabe maglambing yan sa kanilang mga nanay. Yayakapin nilang nanay nila, hahalikan nilang nanay nila. Ano yun, Tiny? Ako rin. Huwag hindi ako. Yan, si Angel, grabe. Kaya sabi ko, nagaganap ito sa kanya. Tama ba? Tama ba, mga anak? Niyayakap ba ninyo ang nanay niyo? Bakit niyo ninayakap? Nabe-bless kayo sa kanya? See? Yun ang makikita mo na response sa mga anak mo kung blessed ka. Blessing ka sa iyong mga anak.
Ibig sabihin na alagaan ka ng tama, manamahal ka ng tama, na-guide ka ng tama, maaaring sarap kayo sa pera. Ay, ikaw, G, ganun ka na? Sa mama mo? Mahal mo rin ka mo? Oh? Hindi, mahal na mahal din niya. Grabe kong niyakapin ng nanay niya. At halik-halikan niya ang mama niya. Kahit mat ganyan katanda na yun. That's the word. Dapat yung anak na nalambing niya, yung magulang niya. Ang isa sa nakikita ko dito lumalambing sa tatay si Maui. There are times nakikita ko sa Maui yung nilalambing tatay. Sinabi tumama, bakit kayo? Pinapagalitan niya, tada. Hindi totoo naman, kasi nandun ako sa lubad eh. Nakikita ko pa gano'n. Nilalambing niya ang papa niya. At ba yun niya? Yun ay isang blessing, mga kapatid. Para sa isang magulang, blessing yun. Ang sarap ng pakiramdam ng isang ama na nilalambing siya ng kanyang anak. Ang ama, ang magulang, naglalambing din sa anak. Mga kapatid, ako pag naglambing ako sa aking mga anak, bigay agad yan. Pero may isa dyan, reklamo muna. May anak akong reklamo to. Pagkasabi ko, tapos gagawin naman. Ano yung sina? Pwede yan na kayo, sina. Lord Angel daw. Pero, sa kabuuan, malambing. So yun dapat ang nakikita natin. Kung tama yung pagtuturo, pag-guide ng magulang, ng ina, most especially, mga kapatid, ang kanilang mga anak ay lalambingin ang kanilang nanay. Palaging wala ang tatay. But it doesn't mean na hindi niya i-guide, huhubugin, ituturo ang kanyang anak kay Kristo. So palaging naiiwan ay yung nanay. Kaya nga, palagi natin naririnig eh. Sino ang ilaw ng tahanan? Sige na, sino ang ilaw ng tahanan? Sagot. Gusto mo marinig? Ha? Nanay, ilaw ng tahanan ha? Hindi ilaw ng kalsada. Kasi pag naging ilaw ka ng kalsada, chismosa ka. Yung tawag ko dyan, street lights eh. Uy, mga street light. Nagtitipon-tipon na naman. Kasi yung liwanag nila nandun sa kalsada, wala sa loob ng sambahayanan. Nakita ninyo, ang ilaw ng tahanan ay yung ina. At ang haligi ay yung ama. Since most of the time wala yung tatay sa bahay, ang problema kasi ngayon mga kapatid, pareho ng magulang. Noon kasi, naiiwan yung nanay, kaya ang tawag sa kanya, ilaw ng tahanan. Ikaso ngayon, karamihan, swerte ninyo kung di nagtatrabaho yung nanay ninyo, at ilaw siya talaga ng tahanan. Pero kung parehas nagtatrabaho, ang hirap hanapin yung ilaw. Sabi ni Tiny, tingin na lang daw kayo sa aking ulo. Kala mo, di ko na. So, kung hindi nagtatrabaho yung nanay, siya yung source ng wisdom. Nagkaroon naman. Siya magtuturo magmula pagkabata. Mga kapatid, hanggang sa paglaki, yung itinuturo ng nanay, higit pa sa kayang ituro ng lahat ng guro sa buong mundo. Sabi ni Brother Branham. Ang bigat. Ulitin ko. Ang itinuturo ng nanay sa loob ng sambahanan ay higit pa sa itinuturo ng buong guro sa buong mundo. Buong mundo. So ang bigat ng pananagutan ng nanay. Hindi pwede mga kapatid na may anak ka, hindi ka nagtatrabaho, pero hindi mo naasikaso ang anak mo. I find it. Si Sister Leslie nga, minsan lumalaw ako, sabi niya, basta may mga trabaho na yung ating mga anak kung naglalaban ng kanilang mga damit. Sabi niya, can you see that? Kung wala kang trabaho, inaasikaso mo maigi yung mga anak mo. Kaya hindi ko maunawaan, kung wala kang trabaho, ba't di mo naasikaso yung anak mo? Hindi ko talaga maunawaan si Sister Leslie. Yung sa'yo, grabe talaga sabi ko sa inyo. Di ikaw pa yung kukuha ng damit, ikaw pa yung magpaplanto, ikaw pa yung puputi, pati mga underwear nila, ikaw pa. Sabi ko, grabe nanay ito. Ang hindi ko maunawaan yung nanay, wala naman trabaho, nasa bahay lang, pero hindi niya nasagaso yung anak niya. Gagawin niya, bibili na. Ang bibili ng nanay?
kukumplain nga ako minsan yung mas matanda na. Dibs. Na. Sabi ni Dibs, ba't yung pogi ka anak? Hindi ito, kunwari lang to, brother. Bakit yung aking kapatid na bunso? May cellphone ako wala. Diba? Hindi pa naman marunong mag-text yan. Bakit may cellphone siya ako wala? Di ba? Bakit siya meron ikaw wala? Kasi ginagawa babysitter yung cellphone. Hindi yung cellphone ng babysitter, ikaw na magulang. Pero yun ang uso ngayon. Ako nabibigla ako. Sige. Hindi exemption yung aking anak. Trabaho siya sa BPO. May issue sila na cellphone na mamahalin. Tapos hawak-hawakan lang ni Grabe, tumatay yung balahibo ko. Ako tumatay yung balahibo eh. Hinawak-hawakan lang ni Bibi dyan. Mamahalin na cellphone yan. Tumatay yung balahibo kasi hindi. Okay lang sa kanila. Ano ba nalaglag yung nabasa ko? Pasag na. Nabasag ba? Hindi niya? Hindi, ikaw ang tatanungin ko. Hindi siya. Nabasag yung cellphone na yun, Bakit nabasag? Dahil kay Baby dyan. Oo, see? Hindi lang yan. Punta kayo sa food court. Pagdating ng food court, uupo yung tatay, uupo yung nanay, uupo yung mga anak. Ang yung naglalaro, nagsisigaw na yung mga anak. Yung tatay at nanay, nakasalpong. Pero yun, takbo na takbo yung mga anak nagsisigaw. Pero yung tatay at nanay, parang walang nangyayari. Nakatutok sila dun sa cellphone. O kaya naman, mga kapatid, nakukurin yung anak, pero meron din siyang cellphone. 2 years old. 3 years old, naka-cellphone. May cellphone si tatay, may cellphone si nanay, may cellphone si baby. At hindi mo murahin yung cellphone, ha? Bakit? Walang. Kasi mga kapatid, yung pinapanood ng bata, ang bilis. Di ba? Pagpabilis, mataas yung specs niya, Hindi naman pwedeng, kasi kung di mataas ang specs, maglala. Mabaga. Pero kung mabilis, dahil naglalaro yung bata, taas na specs niya. Ibig sabihin, namahalin yung kanyang cellphone. Binigyan siya ng cellphone na magandang specs para mahalin yung bata. Paano mo na may gagawin yung anak mo? Cellphone? Paano mo natuturuan yung anak mo? Cellphone? Saan mo siya itinuro? Anong altar niya? Cellphone. Anong natutunan niya patungkol kay Kristo? Cellphone. Bakit? Kayo lang ba? Kita kayo sa ibang church, ganun din. Ano ibig sabihin? Hindi na napapansin ng mga mananampalataya na yung isang bagay na mali, yung bagay na mali ay nagiging tama na. Dahil ginagawa na ng maraming mananampalataya. Napansin nyo, pero hindi tayo tulad ng karamihan. We are not like the rest. We are peculiar people unto God. Tayo yung mga kakatwa na mga tao para sa Diyos. Hindi para sa tao. Magmumukha kang out of place kung yung anak mo walang cellphone at yung mga iba meron. Pero inaalagaan mo ng tama yung anak mo. Punta kami ng isang araw dahil may binili kami ni Mrs. Anong ginawa ng bata doon sa Pinimaker? Ito ng bola, binigay yung bola sa kanya. Pagkaba ng tatay, ayaw na makawalan yung bola. Iyak at iyak yung bata, iyak at iyak. Tapos mamaya-maya, nung nakalayo ng konti yung bata. Ganito. Doon nailayo ng bata yung bola sa kanyang tatay, tumawa. At that age, kaya na ng blackmailin yung tatay niya. Kaya sila, anong klaseng pagtuturo ang ginagawa ng magulang sa loob ng sambayanan? Magsisigaw, iiyak, maggugulo doon, takbo rito, takbo doon. Grabe, walang anak kong gano'n, nung maliliit sila. Pag umupo kami, kakain kami, walang tatay. Food court, wala na tayo. Pag bibili kami ng mga anong bagay, gamit, damit, pagkain, mga kapatid, walang magtuturo dyan at magsisigawan. Kung hindi mo ibigay iyak, wala. May iyak pa yung magtuturo. Si Indian nga, yung magturo. Pero ngayon, turo ng turo. Halos na, what do you like? Sabi ng mama niya, ayaw magturo. Tama ba? Sister Jan, hirap na hirap, ayaw magturo. Ngayon, turo dito, turo dito, turo. Kaya malaking ito. Kaya ano sasabihin ko sa inyo, walang ang tawag mo doon, yung tatarampas. Wala ang tatarampas sa kanila. Huwag yung hayaan ang disiplina sa loob ng bahay. Mga kapatid,
disiplinahin niyo sa loob para pag nasa labas, kikilos ng tama. Nakakahiya kung doon mo, nakikita ko yung mga magulang, pag nagwawaling anak doon pinapalo sa labas. Ano ba paruhin doon? Pag ang bata pinalo sa labas, isa ibig sabihin yan, hindi disiplina sa loob ng sambayanan. Pag ang bata ay pinagalitan sa labas, isa ibig sabihin yan, hindi na disiplina ng tama yung anak. At nakakahiya yung magulang. Huwag ninyong ipahiya yung mga anak. Tandaan po ninyo yan. In the presence of many people, friends or otherwise, mga kapatid, pag nandyan yung anak ninyo, huwag niyong ipahiya. Sabi ni Tito, palagi mo ako pinapahiya. Tanda ka na kasi. Yung sinasabi ko, katotohanan na yun na kailangan mag-process mo na bilang mature person. Pero na bata ka, napansin mo. Hindi kita pinagalitan kailanman sa harapan ng ibang tao. Kaya huwag niyong gagawin sa mga anak niyo. Huwag niyong gagawin sa anak ninyo kasi mapapaya sila, lalo silang mag-rebelde. Di ba nila maipakita yan outright, pero doon sa loob ng kanilang mga puso, meron silang hatred sa inyo. Huwag niyong paluin ng hindi nakapagpapaliwanag. Huwag kayong palo na lang ng palo. Huwag kayong magbentang ng walang ebidensya. Dadalhin yan ng anak ninyo, magiging trauma yan sa kanila, sa paglaki nila. They will hate you. Sasamaan loob nila sa inyo, hindi nila kayo mga kapatid patatawarin. Baka mamaya mamatay na kayo, hindi pa kayo napapatawad ng mga anak ninyo dahil lang sa trauma na ginawa ninyo sa kanila. Huwag ninyong gawin yan. Be kind to your children. Pagalitan mo, pag pinapagalitan mo anak mo, siguraduhin mo na ang ending, mga kapatid, ay niyayakap mo. Kung pinagalitan mo ang anak mo at ang ending hindi mo siya nayakap, something is wrong. Walang pagmamahal doon sa ginawa mo. Ang gusto mo lang ay ipakita na tatay ka at kailangan masunod ka. Hindi yan ang objective na sinasabi ng Ephesians 6:4. Ang objective ng Ephesians 6:4 ay kailangan madala mo sila in admonition unto the Lord. Do not provoke them. Ibig sabihin, huwag mong hayaan maging magsik sila, mga kapatid, dahil sa marahas na pamamaraan ng pagdisiplina mo. Ngayon, kung sanay yung anak mo sa marahas na pagdisiplina, ganun pa rin. Ang ending, mga kapatid, dapat nawawala yung sama ng loob nila sa'yo at maluwag ang kalooban nila na sundin ka. Kung hindi maluwag ang kalooban nila na sundin ka, mga kapatid, ibig sabihin, may paghihimagsik sa kanilang puso at hindi ka nagtagumpay bilang ama ng tahanan. Nasusundan po natin, hindi paggiit ng karapatan bilang magulang lang ang ginagawa mo dapat. As a Christian, mga kapatid, dapat ang ending mo, mga kapatid, nadala mo siya sa Panginoon. Kaya dapat very objective ka, hindi ka subjective. Sa iyong pamamaraan ng pagdisiplina ng iyong anak, objective ka. Hindi kung saan nagsasaka yung isip mo dahil galit ka at kailangan may labas mo yung galit mo at kailangan sumunod yung anak mo dahil galit ka. Hindi yun ang tamang kaparaanan. Ang tamang kaparaanan, magalit ka pero objective ka. Very objective ka. Alam mo saan papunta yung galit mo. Pag nagalit ka, dapat pupunta sa Panginoon. Mas lalong lalapit sa Panginoon. Pag nagalit ka at lumayo sa Panginoon, nabigo ka. Tandaan mo niya. Nawala ka sa gulo ng Ephesians 6:4. Huwag ninyong alisin sa isip ninyo yan, mga bulan. Ephesians 6:4. As a Christian, kung hindi tayo mga Kristiyano, okay lang. Igit natin ang gusto natin, paluin natin sila ng gusto natin, hanggang sa sumunod, magkalatay-latay sila mga kapatid, mahalumpo sila, mapahiya sila sa tao, naigit natin ang ating gusto bilang magulang, okay yun kung ito ay taga-sanlibutan. But as a Christian, may guide tayo. Hindi tayo pwedeng lumabas dyan. Pag lumabas tayo, nawawala tayo sa kalooban ng Diyos. Maliliit na ilaw. Sabi ni Brother Branham, nanay daig yung pangguro. Pagsama-samahin yung lahat ng guro sa buong mundo. Sa kakayanan, sa pwede nyo ituro sa inyong mga anak. At the end of the day, pag tinanong mo yung bata, wala siyang natutunan sa magulang niya, yung nanay, bigo siya sa pagpapalaki ng kanyang anak. At the end of the day, pag tinanong mo yung anak, anong natutunan mo sa nanay mo? Wala akong natutunan. Palagi siyang galit eh. Minsan, may nakausap ko yung people. Pag nagalit ang nanay mo, sayuin mo.
Sabi ko kay Enos, ay, pag sinusuyo mo, ayaw eh. Pera lang ang pwedeng sumuyo sa kanya. Grabe, hindi ko talaga napigilan, tumawa talaga ako. Pera lang ang pwedeng panuyo sa kanya, sabi. Totoo ba yun? Ay, mga magulang, mga kababaihan, mga girl naman kayo dyan. Pero nyo, tingin ng mga anak ninyo, kung pwede lang panuyo sa inyo pera. Totoo ba yan? Tatahimik daw, gaganda daw yung atmosphere. Pag sinuyo mo ng pera, pag sinuyo mo ng mga salita, ayaw. Nagpakumbaga ka na ng gusto-gusto. Inamin mo na lahat ng kasalanan at hindi mga kasalanan. Galit pa sa'yo. At pag tumahimik ka, bakit ka tahimik? Sweetheart, meron na pera dito. Sige, matik na tayo. Kung gano'n, maghanda kayo palagi ng pera. Brother Leo, Brother Ken. Meron palagi. Tapos galit na. Hindi bulaklak eh. Is offering pera. Huwag naman gano'n. Kailangan talaga maturuan mo yung anak mo para matawag kang blessed. Ibig sabihin, kailangan dumating ka sa ganong kalalagayan. Hindi pwedeng hindi ka darating sa ganong kalalagayan. Nasusundan po natin. Nasusundan po natin mga kapatid. Mabigat, di ba? Mothers, mabigat. Sa akin, kay Sister Leslie, hindi mabigat. Kasi, ako mismo, proven ko, nakikita ko yung grabe pagtakuyin niya sa kanyang mga anak. So if you want to learn from her. Likas ang mga kababaihan na dumaldal. Magsalita, magalit. Minsan wala sa hulog yung galit nila. Lalo na yung PMS. Pag sila ay PMS, premenstrual syndrome nila sa kapos. 7 days bago dumating yung mens nila. At 7 days pagkatapos, medyo lumayo-layo ka. Dahil hindi, wala sa hulog yung pag-iisip ng babae. Madaling magalit, madaling mainis. Gusto niya igit palagi, tama siya. Kaya pag padating ka na ba, ilang araw pa? Pag sinabi niyang 7 araw na lang, lumayo ka na. Tapos sa bang mens mo, oo. Pag sinabi niya, oo, lumayo ka pa ng 7 araw. So mag-reserve ka ng 14 days. Mga kapatid, para wala kang problema. Dahil kung hindi, may anak ako, grabe. Pag dumadating sa kanya. Pag dumating sa kanya, kalaban niya ang buong mundo. Ngayon si Tiny. Pag dumating niya na kasimawat na, pupunta na ako sa kwarto. Sabi, nandito na si Takuri. Delikado. Takuri ang tawag, mga kapatid. Can you see that? So hindi lang bunga yung mga anak. Ang mga anak ay isang pamana. Hindi sila pabigat, mga kapatid, pero kung hindi mo naturuan ng tama, sila'y magiging suliranin mo habang buhay. Kaya kung sinusunod natin ang sinasabi ng banal na kasulatan, mga kapatid, may tataguyod natin ang ating mga anak ng tama, may turo natin sila kay Kristo, maglingkod sila sa Panginoon, mawawalan ka ng problema talaga. Kung meron man, may konde. Pero as a whole, mga kapatid, konti lang yung magiging problema mo. Hindi mawala naman habang buhay kasi sa mundo dito, meron problema. Pero kung naglilingkod ang mga anak mo ng tama sa Panginoon, dahil i-guide mo sila, isa pang example, isa pang punto ito, wag mong igiit ang gusto mo kung hindi mo ginagawa. Nakakarinig ako ng complaint ng mga youth. Sabi nila, ayaw akong palagasin ng gabi, siya lumalabas ng gabi. Diba? Pag nagdisiplina ka, siguraduhin mo wala kang butas. Kasi kung may butas ka, kahit sabihin mo, kahit may katwiran nga, nabutasan nga, hindi mo masisisi yung anak mo. Na ginawa niya, yung kahalintulad ng ginawa mo. Magkaiba man ang dahilan, pero may katwiran siya. Kaya pag sinabi mo, huwag ka lalabas ng gabi, babae ka, at ikaw ay ina, lumabas ka ng gabi, 10 oras ng gabi, walang dahilan para sitayin mo yung anak mo. Diba? Huwag ka magkakaroon ng dalawang nobyo. Tapos nakita, may kahawak ka sa cellphone. Okay. Totoo man yan o hindi, may nakita. Tama? Ingat kayo, huwag kayong pabutas. Pag nabutasan kayo, meron idadahilan yung mga anak ninyo. Ingat kayo. Dahil yung mga anak ninyo na yan, pagdating ng araw, anong itinuro nyo sa kanila, yun din na ituturo nila. Kung mali ang naituro nyo, mali ituturo nila. Insulto sa Panginoon ang maling naituro mo sa kanila.
Ngayon, insulto rin sa magulang kung hindi kayo susunod sa kanila. Yung nandun sa sinapupunan, sabi ng Panginoon, sa verse 10 ng 127 Psalms, ay reward ng Panginoon. So kung kayo reward ng Panginoon, dapat kikilos din kayo ng maayos. Dahil kung hindi kayo kikilos ng tama, hindi kayo reward ng Panginoon. On the other hand, kung hindi kayo i-treat ng tama, hindi kayo pakikitunguhan ng inyong mga magulang ng tama, hindi binibigyan ng pagpapahalaga naman ng magulang yung sinapupunan, yung resulta ng sinapupunan, kayo, yung mga bunga. Kung hindi kayo binigyan ng pagpapahalaga, hindi rin bibigyan ng magulang ninyo ng pagpapahalaga ng Diyos. Nakikita ba ninyo? It boils down, mga kapatid, sa balance. Kung hindi natin mababalanse yung pakikitungo natin sa ating anak, at yung anak, pakikitungo sa magulang, at yan ay makokontrol mo kung matuturuan mo ng tama yung anak mo. Doon pa lang sa pagkabata niya. Huwag mo turuan pag matanda na. Bagamat ang formative years ng bata, mga kapatid, ay from birth up to 25 years old at max. Birin nyo yun, 25 years old, kailangan turuan ka pa. Kaya nga, Proverbs 23:25 ba yun? Pakitigin mo yung Proverbs 23:25. Wala sa isip ko. 1:8. Proverbs 1:8. My son, hear the instruction of thy father and forsake not the law of thy mother. Kalimitan, pag dumadating na sa edad na 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, yung bata, mga kapatid, yung young people, nagiging rebellious sila masyado. They could not help it. It's in their makeup. Yun yung kanilang tao, mga kapatid, yun ang lumalabas sa kanila na natural kahit ayaw nila. Rebelde sila. Tingin nila, tama sila palagi, ayaw nila makinig. Hanggat maaari gusto nila igiit palagi yung gusto nila. It comes out naturally from them. Kahit hindi mo ituro na magrebelde, magre-rebelde. Nasusundan po natin. Yan yung tinatawag mo na adolescence age. Yung edad na yan, rebellious masyado yung bata. Pero, kung naturuan mo, yung anak mo, pagiging ganyan, yung mga pananalita mo. Kung hindi mo siya naturuan ng tama, hindi ka nakapag-set ng example na tama, napakahirap makinig sa'yo. Kailangan nakapag-set ka ng example. Tandaan po natin, it boils down palagi sa setting an example. Kailangan makapagpakita ka palagi ng halimbawa. Hanggat hindi ka nakakapagpakita ng halimbawa, wala kang karapatan sabihin na sundin mo ako. Pero kung nakakapagpakita ka ng halimbawa, tamang halimbawa, may karapatan ka, katulad ni Pablo, na sabihin, sundin ninyo ako kung paano ko sinusunod si Kristo. Nasusundan po natin, mga kapatid. At antimano yan, yung mga anak ninyo, susunod sa inyo dahil tama yung ginagawa ninyo. At tama yung pinapagawa ninyo. Marami nang napahamak na mga anak dahil hindi sila nakinig sa magulang. Kasalanan ba ng anak? Both. Hindi tama yung pagdisiplina at rebelde yung bata. Kaya parehas sila. Di ba? Magkikita natin dito sa ating pinag-aaralan. Palaging may pananagutan yung magulang at may pananagutan din yung anak. Kung hindi tatayuan ng magulang yung kanyang pananagutan at hindi tatayuan ng anak yung kanyang pananagutan, parehas silang mapapahamak, parehas silang magkakaproblema, parehas silang mawawala sa kalooban ng Diyos. Tayo ay, sabi ni Brother Branham, yung pinaka-close na makita mo ang kaharian ng Diyos ay yung loob ng tahanan. Tama ba? Tama. Kung magulo kung magulo yung loob ng tahanan, anino ito ng impyerno? Ito yung impyerno. Isip naman ang buhay nito. Kagigising mo lang, impyerno na. Ganun mo yan. Nangalabas sa bibig na, impyerno naman ang buhay nito. Katapos sasabihin ka, animal ka. Gaganon pa, dun sa asawa niya. Sinabi na ng impyerno yung buhay. Sinabi pa dun, animal ka. Di ba?
Mga... Nakita ninyo? Pero kung tama yung nangyayari sa loob ng tahanan, that is a picture of heaven. Yan ay glimpse. Pag sinasulyap yan, mga kapatid, ng bagay na mangyayari sa hinaharap patungkol sa kaharian ng Diyos. So mamili ka. Gusto mo ba yung nangyayari sa loob ng sambayanan mo? Anino ng impyerno o sulyap ng kaharian ng Diyos? Ikaw makakapag-decide niya. At magmula pagkabata, kailangan na-guide mo na yung anak mo. Pag na-guide mo ng tama yung anak mo, lalaki yan na ikaw din makikinabang. Mahirap lang kasi kailangan mo mag-invest ng time. Yun ang kailangan mo. Pag nag-invest ka ng time, maraming mawawala sa'yo. Lalo na ito. Ako, maraming nawalang ganito ko. Sa totoo lang. Pero, it's worth the while. Yung nawala sa akin, inaani ko ngayon. Ang babait lang ating mga anak. Sino? Nag-asawa? Pero bago nag-asawa yan, gabi pinaligaya ako masyado ng ating anak. She made me so happy. Happy ako sa ating anak. Kaya kahit Mrs. Moretti na yan, happy ako. Salamat sa Panginoon. Kaya dapat ganun yung feeling ninyo. Pag nawala na yung anak ninyo, sa poder ninyo, happy kayo. Dahil may iniwanan siya sa inyo. DJ, happy rin ako dyan. May bagay lang akong medyo, alam niyo kung bakit ako happy dyan? During our darkest moment, mga kapatid, sa buhay, nung nag-resign ako sa SM, dumating kami sa, halos, wala talaga. Walang income. Alam niyo, at the age of 17, nagtrabaho yan, part-time. And from 17, halos yan ang nagpaaral sa kanyang sarili. Tama ba? Hindi lang niya pinaaral ang kanyang sarili. Kung meron mang sobra doon sa pera niya, binibigay pa niya. So, laki na itulong niya doon. As an eldest son, malaki na itulong niya sa pamilya namin. Bagamat maliit, pero sa kanya malaki na yun, na bagay na yun. Kaya nung graduate siya ng 23 years old, sabi ko, kahit isang taon lang, wag ka muna mag-asawa. Tumulong ka pa sana sa mga kapatid mo. Yan, nirequest ko talaga yun. Kasi hirap ng buhay, brad. Sabi niya, sige, brad. Kinabukasan nag-asawa. Kinabukasan nandito si ng Pastor Doming, saka yung aking, ano tawag mo doon? Balai. Humihingi na ng kasal. Sabi mo isang taon pa, kung nag-agree ka. Yung pala, kakasal ka na. Grabe itong anak ko. Pero, yeah, nakatulong siya. 17, graduate ka ng taon. Anong age mo? Nag-ship ka pa kasi. 22. So, 5 years. Okay. I believe nakuha na ninyo yung punto, mga kapatid. Ginawa kong ganitong kwento para madali ninyong ma-absorb. Kasi kung dadaanin ko sa preaching, baka makita ninyo yung galit. Hindi yung simpleng katotohanan sa buhay. Ito yung simpleng katotohanan ng buhay na palagi nangyayari sa atin. Kailangan i-absorb natin ito dahil lumalaki ng ating mga anak, yung iba nababautisman na. Ito na si Pastor. Nababautisman na. At pag nabautisman na, kailangan yan, handle with care. Handle with care. Huwag kayong basta-basta magalit. Kaya ako'y tinuro. Huwag kayong basta-basta magalit. Kaya nyo magpaliwanag sila, makinig kayo, at i-handle nyo yung tama. Hindi mawawala dapat palagi yung, at the end of the day, madala ninyo sila sa Panginoon. Pagalitan mo sila, di mo sila dadala, kinabukasan sa church, may problema ka. Ngayon palagi sinasabi ko kay Brother JJ. Pag pinagalitan mong anak mo, siguraduhin mo sa linggo na sa church. Kung wala sa church, may problema ka. So dapat ganun tayo lahat. Ganun natin mahalin ang ating mga anak. At mga anak, mga young people, mahalin ninyong magulang ninyo para pagpalain kayo ng Diyos at hahaba ang inyong buhay sa mundong ito. Bless ng Panginoon ang church na ito, alam ko. Yung, grabe, nung nag-umpisa tayo, hirap na hirap talaga tayo. Hirap na hirap tayo, hindi tayo nagsosolicit.
Nung nakausap ko nga si Pastor Danny, thank you dun sa naman. Di ba, nagbigay siya ng 15,000 sa pamagitan ng tulong. Ang tumanggap pa ng pera noon, then ayaw kong duman sa akin ng pera, si Brother Russell. Sino kasama mo ano nun? Basta ikaw yung pinaka-ano na ano. Yung 15,000 na yun, nabili natin ng mga electric fan, mga kapatid. Pero other than that, hirap na hirap ang church na ito. Pero bawat 5, bawat piso, mga kapatid, na nakukolekta noon, si Brother Joel pa ang ating trustee noon, mga kapatid. Yung pinagpawisan natin ng pera, yun ang unti-unti natin pinagpawis sa ating church. Grabe. Kaya walang ibang church na makapagdidikta sa atin. Walang ibang church na magsasabi, punta ka dito, punta ka doon, samahan mo ako, samahan kita. Wala. Itong ituro mo, wala. Kasi hindi tayo lumuhod at naging sunod-sunuran sa ibang church, mga kapatid. Pero napakabait din nila. Salamat, inuunawa tayo. At yun ang gusto kong gawin ninyo. Do not burn bridges, mga kapatid. Hindi nyo man gusto yung kanilang ginagawa, hindi man kayo sang-ayon, pero huwag nyo sunugin yung mga tulay ninyo. Dahil yan, mga kapatid ninyo yan. Someday, they will help you, mga kapatid, at someday, ikaw din, makatulong ka din sa kanila. At yun dapat ang ginagawa natin bilang mga mananampalataya. Tayo ito ngayon lahat. Tayo na lang. Muli, congratulations doon sa mga bagong patuloy kayo. Itong gusto kong itagubilin sa iyo. Pag hindi ninyo nakasundo magulang nyo, sumbong kayo sa akin. Oo, sumbong kayo sa akin. Para maayos natin agad. Hindi dahil pagkagalitan ko yung magulang ninyo. Para maayos natin agad. Tayo bukot na nalangin. Meron pa kasi akong counseling. Father God, bless thy word. Panginoon, na tinanggap ng bawat isa, Panginoon, sa umagang ito. Palaguin mo ito, payabungin mo sa bawat puso, Panginoon. Dahil kailangan po namin ito. Bilang aming gabay, bilang aming guidelines, Lord God, sa pagpapalaki ng aming mga anak, sa pag-guide ng aming mga anak sa tamang landas ng buhay, sa pagtuturo, Panginoon, kung anong nararapat, higit sa lahat, para mailapit namin sila sa Panginoong Kristo Jesus. Wala po kaming kakayanan dahil lahat ng aming natutunan sa buhay, Panginoon, ay yung bagay na nakagisnan po namin. At yun ay mula sa sanlibutan. Salamat, kinokorekt mo po yung mali naming gawain, yung mali naming mga akala. At dinadala mo kami, Panginoon, sa kalooban mo, Lord God. Tinuturo mo sa amin kung anong nais mo na mangyari, Lord God. Nawa, ingatan po namin ito sa aming mga puso. Mailakad po namin ito hanggang sikaw ay dumating, Lord God. At makita mo, Panginoon, na kami nga po ay nababasa ng tao, mga taong nasa sanlibutan bilang buhay ng mga epistola. So help us, God, because we don't have that ability. Ikaw lamang po ang katangi-tanging salita ng Diyos. At kung ikaw ay mananahan sa amin, lalakad din po kami bilang mga salita ng Diyos. Tulungan mo po kaming lahat. Mula sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda, Lord God. Pag dumadating ang pagkakataon na kami ay nawawala sa tamang landas, sumbatan mo po kami. Hayaan mang yung banal na Espiritu, tulad ng iyong pangako, ay mamamalagi sa amin hanggang ikaw ay dumating. Isang sisidlan na sinelyohan, isang produkto na tapos na. Sa kamay ng Diyos, naghihintay lamang na kami ay ma-redeem, Panginoon, bilang mga nabayaran na ng mga produkto. At yun ay mangyayari sa rapture, Panginoon. Tulungan mo kami, umabot kami. Kung hindi man, Panginoon, isa kami sa mga pabangunin mula doon sa labok ng lupa. At kasama, Panginoon, pagdating ng rapture na sasalubong sa Panginoon. Pinupuri ka namin at sinasamba ka namin sa oras na ito, Lord God. Hayaan mo, Diyos, ang katangi-tanging pagdakila, karangalan na nararapat sa iyong banal na pangalan. Pagsamba, Panginoon, na naukol para sa iyo upang makasumpong kami ng ngiti sa iyong mga labi. Ay makuha mo sa aming lahat sa umagang ito, Lord God. Tinataas po namin ito ng buong ingat. We praise and worship you, Lord God. Mula sa iyong trono, nawa, magbuhos ka ng biyaya. Sa church na ito, nasukat, wala silang gagawin kundi ibalik ang papurit pasasalamat sa iyo. Amen. Hindi kami karapat-dapat sa iyong mapagpapala, Panginoon. Pero salamat, patuloy kang nakikitungo sa amin. Salamat sa iyong biyaya. Salamat sa iyong habag at awa. Muli, O Diyos, tanggapin mo po ang lahat ng mga bagay na ito na itinatas namin sa iyo bilang bigay parangal, pagdakila, at pagsamba. Sa pangalan ng Panginoong Kristo Jesus, ito po aming samot dalangin. Ang lahat naman muli magsabi ng Amen.
Amen. Palakpakan po natin ating Panginoon. At binibigay ko na po ang pagkakataon sa ating kapatid na Brother Riquel. Brother Riquel. Bukas po, mga nasa ko. Okay, ito yung mga talagat, mga kapatid. Mabigat ang pangarap pero napakaingat. Salamat, Panginoon, na pagpatuloy din ay bago tayo tumawag ng mananalig o gawain at mga kapatid. Hindi mo kami natin mga kapatid yung simple growth. Salamat sa ating muling pastor. Stay.
Pati niya ako po about sa ngayon po. Lord, kami namin magsumasunod ko na. Ngayon, tunay kami na mabibigat talaga ang pagkarasunan. Ngayon po lang na nagawa, Panginoon, pag-isip din ang iyong pala na kalaw ng Panginoon. Masakit ko, pero ito'y buhay, Panginoon. Kaya sa mga tao, patuloy na, Panginoon, sa iyong masok na Panginoon. Panginoon, salamat sa aming buting pastor, Panginoon, na napagal Panginoon sa office ko, Panginoon, 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 na yung mensahe sa bawat sa aming Panginoon. Lord, salamat namin ko, Diyos, na bago mo magpunta, Panginoon, ang hininga ng aming Diyos, sa lupang ito, Panginoon, salamat namin ko, Diyos. Hallelujah. Na masalamat kami pasunod, Panginoon, sa Yes, Lord. Walang Hallelujah. tama, Panginoon, nasasabi ko, meron pa siya, patay na isip ko, Hallelujah. sa Pilipinas, sa butang ito, Panginoon, Diyos. Hallelujah. Ano? Kailangan bilang isang ama, isang magulang. Sabi kami tayo mga kapatay sa sitwasyon sa mga pero parang sa talagang magulang, tupapag pa pa ng hindi tama. Sabi na ang alas sa ito lang sa ito gusto niya. Sabi sa ito nga nagpaglikod siya sa Diyos. Lumali nila ang Diyos. Kalahit ka na sa amin. Panginoon, salamat. Maraming salamat, Panginoon. Yes, Lord God. Hallelujah. Maraming natamas kayo, Panginoon. Ngunit gusto ko na, Panginoon, mas gusto ko, Panginoon, sa mga isa-isa ka, Panginoon. Dahil ko gusto masabuhan kami, Panginoon, na lumalakat sa iyo. Panginoon Jesus, taon na ang puso, Panginoon. Kaya sana naman naman ang puso ng buhay, Panginoon. Sinabi mo, Panginoon, nangangang pangalan na kasunod sa balat ng aming Panginoon. O Diyos, huwag mo hayaan na makalagpas kami sa isa ito, Panginoon. Salamat po, Diyos. Namalahin kami, Panginoon, sa pinti ko. Tatagli ang pangalampakala, Panginoon, sa iyo. Hindi naman sana sa mga magulang. Magpakarito namin sa mga kabataan, Panginoon. Nalalahan nila, Panginoon. Nagagising ko sa mga magulang, Panginoon. Nalalayot sila. Nakatungo sa mga Panginoon. Diyos, walang nga kami tuloy bilang sa mga anak, Panginoon. Ang pumatuloy namin ang tama ay mga Panginoon. Diyos, maraming salamat, Panginoon. Yes, Lord God. Hindi ka kasama, Panginoon, ito kami sa aming pagkakamali, Panginoon. Napatuloy kami, Panginoon. Kayo sa akin, Espiritu, Panginoon Diyos. Panginoon, na yung mga sita, Panginoon, ay tinapon na rin sa aming isip, hindi mahulog sa aming ako sa Panginoon, at palaki pa rin ko ng isang ko, Espiritu at mabuhay. Panginoon, sa aming pagkatao, Panginoon, ang palitan na tunay na, lumarakat kami sa isita, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon. Sa lahat ng mga ugalit, Panginoon, kung di ko pa ako salamat. Yes, Lord. Sa lahat ng aming naglabasan, Panginoon. Masakit ko nito. Kung isang magbabalay ito, Panginoon. Lord, maraming salamat. At lahat ng balay, dalayan ko, lahat ng mapulit at pasampay, binabig namin sa butay pangalan na aming Diyos na bigyan ng Quran, ang pangalan ng Panginoon na Jesus. Sa lahat ng balay, sabi na, Amen.